Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin, ani ko sa kanya. Let's order first, busog ako. Huwag ka nang mag-abala pa. Muli naman siyang ngumiti. Kasalukuyan na kami ngayong naririto sa isang coffee shop na malapit sa shop ni Mrs. Ivy. I understand why you treat me like that. Sa tingin mo ba ay may nakakatuwa? Ikaw ang lamagay sa posisyon ko, mabilis kong sagot sa kanya. Sana nga ay ako na lang ikaw. Hindi naman ako sumagot sa sinabi niya. Ayoko ng away, Sage. Yun naman pala. Dilayuan mo na ang fiancé ko. Matagal na kayong wala. Iniwan mo na siya noon. Bakit ngayong magpapakasal na siya sa iba, ay bigla ka na lang lalabas, at manggugulo ng relasyon? Hindi na ako magtatagal. Napahinto naman akong bigla sa sinabi niya. Nangunot bigla ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? May taning na ang buhay ko. Natawa akong bigla. Luma na yan. Ang lakas-lakas mo pa nga Wala naman sa hitsura mo na may sakit kang nakakamatay. I'm just trying to be strong. So, anong gusto mo ngayon? Bakit nakikipag-usap ka sa akin? Hindi naman tayo close, lalong hindi magkaibigan. Hindi rin ako doktor. At saka, bakit nandito ka sa Pilipinas? Hindi ba, at nasa ibang bansa ang mga magagaling na doktor? Mayaman ka naman, hindi ba? Lumungkot ang anyo niya, wala nang pag-asa pa. So, anong gusto mo? Umuwi ako dito sa Pilipinas para makasama si Kaiser. Ayon, lumabas din. Gusto mong makasama ang fiancé ko. Paano? Ikakasal na kami. Ang gusto mo ba ay mag-share tayong dalawa sa kanya? Ganun ba? Tayong tatlo sa iisang bubong, at iisang kama. That's not, yun ang gusto mong sabihin. Kaagad kong sigaw sa kanya. Napalingon namang bigla sa amin, ang ilang customers na kasama namin dito sa loob ng coffee shop. Natahimik naman siya. Pinakikialaman mo pati ang pribadong buhay niya. Kaya pala hindi siya nag-reply sa akin, ay dahil pinakialaman mo ang phone niya. Ano, buong araw at magdamag kayong magkasama ng fiancé ko. Hinalikan mo pa nga siya sa lips sa opisina niya, hindi ba? Muling lumingon sa amin ang mga kalapit naming customers. Wala na akong pakialam pa, kung naririnig na nila ang usapan naming dalawa. Please, don't make a scandal here. Kung ayaw mo ng eskandalo, at kung may delikadesa kang babae, layuan mo ang fiancé ko. Tigilan mo ang pang-aakit sa kanya. Ikaw ang nagpapahiya sa sarili mo. Kaiser still loves me. I can feel it from him. Ako naman ang hindi nakasagot sa sinabi niya. Parang may tumarak na punyal sa puso ko. Hindi ko naman siya aagawin sa iyo. Gusto ko lang siyang hiramin pansamantala. Hindi siya laruan na pwede mong hiramin kung kailan mo gusto. Hindi niya ako matitiis. He loves me. Bumalik ka na lang kung saang planeta ka nang galing, sabay kaming napahinto, nang biglang tumunog ang phone niyang nakapatong sa mesa. Nabasa ko kaagad sa screen yun ang babe, na pangalan, na ngayoy tumatawag sa kanya. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko kasabay ng pamimigat nito. He's calling. He's looking for me again, aniya kasabay ng pagdampot niya dito. Nagsimulang manlabo ang mga mata ko sa luha, habang nakatitig sa kanya. Sinagot naman niya kaagad ang tawag, at inilagay sa tainga niya. Babe, mabilis ko naman itong inagaw, at dinala sa tainga ko. Nagulat naman siya sa ginawa ko. Where are you? Tanong ni Kaiser sa kabilang linya. Why didn't you wake me up? Tuluyan ng pamatak ang mga luha ko sa pisngi. Ibig sabihin ay magkasama nga sila buong magdamag. Sa condo unit ba niya? Parang dinudurog na naman ang puso ko sa mga oras na ito. Huminga ako ng malalim bago sumagot, kasama ko siya. Biglang nanahimik sa kabilang linya. Pinuntahan niya ako dito sa shop ni Mrs. Ivy. Nakaschedule ngayon ang pagsusukat ko ng gown. Sage. Natawa ako ng mapakla. Kilala mo pala ako. What the? Pupunta na ako dyan. Kaagad ding naputol ang linya. Ibinaba ko ang phone ni Lyra sa table, bago ako naglakad palabas ng coffee shop. Sage. Naramdaman ko naman ang pagsunod niya sa akin. Pero hindi ko siya nilingon hanggang sa tuluyan na akong makalabas. Huwag ka naman sanang mode mo. Bigla naman akong napahinto sa sinabi niya. Abat ako pa ngayon ang mode mo. I've been with Kaiser for 13 years. You never know how much we've been through. Hindi ko ginustong magkasakit. Sandaling panahon lang naman ang hinihingi ko sa iyo. Kaagad ko siyang nilingon. Kailangan ko din siya, Lyra.
Buntis ako. Natigilan din siyang bigla. Siya naman ang hindi nakasagot. Bumaba ang paningin niya sa tiyan ko. Yung mga araw na kailangan ko siya. Nasaan siya? Kasama mo siya, hindi ba? Matagal na kayong wala. Hindi ka na sana bumalik pa. Kasi sa ginawa mo mas lalo mo lang siyang pahihirapan. Sa tingin mo ba magiging madali lang para sa kanya ang lahat kapag namatay ka na? Pagluluksain mo pa siya, nakalimutan ka na niya. Umalis ka na lang dito. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay namin. No, kaagad siyang umiling habang nakatitig sa akin. I can't do that. Kaiser is all mine. Ako naman ang napanganga. Ano? Kung sino mang dapat na umalis dito, ikaw yun. Hindi ka nababagay sa kanya. Tingnan mo nga ang hitsura mo. Isa ka lang hampas lupa. Biglang nagpantang ang tainga ko sa sinabi niya. Anong sinabi mo? Hampas lupa. Naglakad ako palapit sa kanya. Anong gagawin mo? Napaatras naman siyang bigla. Ano ngayon kung hampas lupa ako? Anong tawag mo sa sarili mo? Makatinghigan, malandi. Kaagad ko siyang sinabunutan at itinulak ng malakas. No, napasalampak naman siyang bigla sa lupa. Mayaman ka nga pero mas makati ka pa sa higan. Layuan mo ang fiancé ko. Sage. Susugurin ko pa sana siya, nang bigla na lamang dumating ang isang humaharurot na kotse. Nakadungaw sa bintana nito si Kaiser, at napakadilim na ng anyo habang nakatitig sa akin. Kaiser, she hurt me. Bigla namang umiyak ng malakas si Lyra. Kaagad na huminto ang kotse sa gilid ng kalsada, at lumabas mula doon si Kaiser. Mabilis niyang nilapitan si Lyra at inalayang makatayo. What did you do? Sigaw niya sa akin. Hindi naman ako makasagot. Sinabunutan niya ako at itinulak ng malakas. Ang sakit ng balakang ko. Kinakausap ko lang naman siya ng maayos. Gusto ko ngang makipagkaibigan sa kanya Sinungaling siya. Inaagaw kanya sa akin, mahinang sagot ko sa kanya. That's not true. I informed you about my illness, yet you still hurt me. Sigaw din ni Lyra. You shouldn't have done that. Sigaw din Kaiser sa akin. Come on. Inakay niya patungo sa kotse si Lyra, at ipinasok sa loob. Careful. Natawa na lamang ako ng mapakla habang may luha sa mga mata. Kaagad din niyang isinara ang pinto bago muling bumaling sa akin. Wait for me here. I'm warning you. Binigyan niya ako ng matalim na tingin. Umikot siya patungo sa driver's seat at pumasok sa loob. Kaagad din niyang pinaharurot paalis ang kotse. Tumulo na lamang ang mga luha ko sa pisngi. Ngayon ko lang napansin na may mga mangilan-ngilang tao na ang nakatitig sa akin. Kaagad akong tumalikod at pumasok sa loob ng shop ni Mrs. Ivy. Hello ma'am, okay lang po ba kayo? Kaagad akong nilapitan ng anak niyang si Thea, na siyang assistant niya dito. Maupo po kayo, gusto niyo po ba ng maiinom? Sige, please. Mukhang nakita niya ang nangyari sa labas, dahil yari lamang sa salamin itong shop nila. Just a moment ma'am. Tatawagan ko na rin po si Mommy. Okay, thank you. Naupo ako sa sofa. Kaagad na rin siyang tumalikod, at pumasok sa isang pinto. Malakas pa rin ang tibok ng puso ko hanggang ngayon, at nanginginig ang mga kamay ko. Marahan kong hinaplos ang tiyan ko. Hindi ko naman napigilan ang muling maiyak. Okay lang si Mama anak. Magiging okay lang si Mama. Paulit-ulit akong huminga ng malalim. Hindi rin naman nagtagal, ay lumabas muli si Thea na may dala ng isang baso ng tubig. Heto na po ma'am. Palabas na po si Mommy. Salamat. Kaagad kong tinanggap ang baso ng tubig at ininom ito. Halos maubos ko ang laman nito. Relax lang po kayo ha. Parang nanginginig kayo Muli niyang kinuha sa akin ang baso. Okay lang ako. What happened? Biglang lumabas si Mrs. Ivy mula sa pintong pinanggalingan niya kanina. Huwag ka nang tumayo. It's okay. Pigil niya sa akin, nang tinangka kong tumayo. Kaagad na rin siyang nakalapit at naupo sa tabi ko. May kaaway ka daw sa labas. And Kaiser is there. Hindi naman ako kaagad nakasagot. Napakabilis namang magsumbong sa kanya nitong anak niya. Sino yung girl? Ex-girlfriend po ni Kaiser. Mahinang sagot ko sa kanya. Mukhang moldita at plastic mommy. Mang-aagaw pa yata ng fiancé, sagot naman ni Thea. Bumaling namang muli sa akin ang ina niya. Kinuha niya ang mga kamay ko, at marahang pinisil. Sigurado namang hindi ka ipagpapalit ni Kaiser doon. You're going to be married soon.
Mukhang hawad lang pa siya sa kasal mom, muling sagot ni Thea. Tumigil ka nga, that won't happen. May paninindigan naman ang mga Elizalde. Nakangiting bumaling sa akin si Mrs. Ivy. Huwag kang mag-alala. Huwag mo nang masyadong isipin pa ang babaeng yun. Paano ako maniniwala sa kanila? Hindi naman ako mahal ni Kaiser. Baka nga, ipahinto na niya talaga ang kasal naming ito. Pwede ko na po bang sukatin ang gown? Ani ko sa kanila. Sure, come on. Hindi pa namin ikinakabit ang mga diamond, dahil gusto ko munang malaman kung saktong-sakto na ba talaga sa iyo ang sukat niya. Kaagad niya akong hinila patungo sa hagdan na nasa kaliwang bahagi nitong shop niya. Marami din siya ditong mannequin na nakasuot ng mga gown na may iba't ibang klase ng disenyo. Umakyat kami sa itaas hanggang sa makarating kami sa second floor. Bumungad sa amin ang malawak na lobby kung saan mayroon ding mga nakahanger na gown. Dito tayo sa loob, hinila niya ako, hanggang sa makapasok kami sa isang pinto. Bumungad sa amin ang isang silid na puno din ng mga nakahanger na gown, at naglalakihang mga salamin. Kaagad na agaw ang pansin ko ang isang gown na suot ng isang mannequin. Mukhang ito na ang gown ko. Tube lang ito, at napakagarbo na kaagad kahit wala pang mga beads. Ang ganda, hindi ko napigil ang humanga. Just wait until the diamonds are added, it will look even more stunning, turan ni Mrs. Ivy. Diamond po ba talaga ang ilalagay? Tunay na diamond? Tanong ko sa kanya. Yeah, yun ang gusto ni Kaiser. You'll look even more stunning on your wedding day. Bagay kaya sa akin? Sukatin mo na. We'll help you. Pumasok naman dito sa loob ang mga assistant niya. Salamat, Mrs. Ivy. No worries. Isinara nila ang pinto. Hinubad ko na rin naman ang dress ko dito. Tanging panty at bra na lamang ang naiwang suot ko. Mamaya mo na lang haborin yung bra mo, kapag naisuot mo na ang gown. May mga pads naman ito. Sige po, Mrs. Ivy. Tinulungan na nga nila akong maisuot sa akin ang gown. Medyo bibigat ito kapag naikabit na ang mga diamond. Marami-rami din yun, aniya sa akin. Talaga po, kaagad kong pinagmasdan ang sarili ko sa harap ng salamin. Inilalak naman na nila ang mga tali nito sa likod ko. Ang isa sa kanila ay itinaas ang buhok ko at ginapos. Sobrang ganda ng gown. Napakagarbo at bumagay nga ito sa akin. Wow! You look so beautiful. Bulalas sa akin ni Mrs. Ivy. Wala pang mga diamond yan, pero napakaganda na. It suits you. Really, para naman akong maluluha, habang nakatitig sa salamin. Para naman ako ditong reyna. You're right. You look like a goddess. Ang ganda diba? Bumaling siya sa mga assistant niya. Opo ma'am, mas lalo pong nang ibabaw ang ganda nyo. Lalo na kapag naayusan kayo ma'am. Mas lalo pong may in love sa inyo si Sir Kaiser. Hindi naman ako nakasagot sa mga sinabi nila. Muli kong pinagmasdan ang sarili ko sa salamin, pero biglang mukha ni Lyra ang nakita ko sa sarili ko. Napakaganda ng pagkakangiti niya habang nakatitig sa akin. At nakita kong mas bagay sa kanya ang gown, dahil maputi siya at maganda. At dito rin nababagay ang white shoes na binili nila ni Kaiser kahapon sa mall. Baka nga sa kanya talaga nakatalaga ang gown na ito at hindi sa akin. Pinigilan ko ang pagpatak ng mga luha ko. Ilang ulit akong huminga ng malalim. Ma'am, sunod-sunod na katok naman sa pinto ang bumulabog sa amin. Kaagad din itong bumukas, at bumungad doon si Thea. Sir Kaiser is here. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi nga nagtagal, ay bumungad na rin sa likod niya si Kaiser. Hinayaan niya itong makapasok dito sa loob. May dala itong isang malaking paper bag. Muli namang lumakas ang kabog ng dibdib ko, lalo na nang agad nagtama ang aming mga mata. Come here, Mr. Elizalde. Saktong-sakto na ang sukat ng gown sa kanya. Yung mga diamond na lang ang kulang. Pero mabilis lang naman namin yang maikakabit, paliwanag sa kanya ni Mrs. Ivy. Naglakad siya palapit sa akin habang lumilibot ang mga mata niya sa kabuuan ko. Nababasa ko naman ang paghanga sa kanya. What do you think, Mr. Elizalde? Tanong sa kanya ni Mrs. Ivy. Great, hindi maalis-alis ang mga mata niya sa akin. It will be truly perfect once you put this on. Kaagad niyang inilabas mula sa paper bag niyang bitbit ang isang box. Ibinaba niya ito sa sahig at binuksan. Ganon na lamang ang gulat ko nang makita ko na ang laman yun. Namilog bigla ang aking mga mata.
Yung bridal shoes na gusto ko, at napakamahal ng presyo. Wow! Ang ganda ng shoes. Talagang babagay yan sa gown niya. Bulalas naman ni Mrs. Ivy. Mukhang mamahalin yan Sir Kaiser. Turan naman ni Thea. Kaagad ang mga itong inilabas ni Kaiser sa box. Sit down, aniya sa akin. Nilagyan naman ng isang assistant ng silya ang likod ko. Dahan-dahan akong umupo. Nagtungo naman si Kaiser sa harapan ko, at isa-isa niyang isinuot sa mga paa ko ang sapatos. Hindi ako makapaniwala. Para sa akin ba talaga ang mga shoes na ito? Nakita ko itong hawak niya kahapon sa mall. Binili niya pala, pero bakit sa akin niya ito ngayon ipinasusuot? Okay, muli na siyang tumayo. Hinawakan niya ang mga kamay ko, at inalalayan akong makatayo din. Hindi ko na napigilan pang maging emosyonal sa harapan niya. Para sa akin to, tanong ko sa kanya, may iba pa ba? Muli niyang sinipat ang hitsura ko. Absolutely stunning. You look incredibly beautiful. Nanlambot bigla ang puso ko sa mga sinabi niya. I'll wait for you outside. We'll talk about something. Kaagad na rin siyang tumalikod at lumabas ng pinto. Abot tayo nga naman ang ngiti ni Mrs. Ivy habang nakatitig sa akin. Kilig na kilig din ang mga assistant niya, habang tila pinipigilang tumili sa harapan namin. Nagpaalam na rin ako kila Mrs. Ivy at sa anak niyang si Thea. Natanong ko naman si Kaiser sa loob ng kotse niya mula sa glass wall. Nakabukas ang bintana nito sa driver's seat. Suot din niya ang sunglasses niya. Lumabas na rin ako ng shop, at lumapit sa kotse niya. Pumasok ako sa front seat at naupo. Tahimik niyang pinaandar ang kotse. Mabilis ko namang isinuot ang seatbelt ko. Akala ko, ay dito na kami mag-uusap. Kinakabahan ako sa kung anumang pag-uusapan namin. Siguradong matindi ang galit niya sa akin ngayon, dahil nakita niyang sinaktan ko kanina ang ex-girlfriend niya. Itinago niya lang ito kanina sa harapan nila Mrs. Ivy at ng mga tao doon. Ngayon pa lamang ay nasasaktan na ako. Dapat kasi ay masanay na ako. Hindi ako dapat mag-demand ng kahit na ano sa kanya, dahil ginagawa niya ang lahat ng ito sa akin, para pagbayarin lamang ako. No love involved. Where are your shoes? Mahinang tanong niya sa akin na siyang ikinalingon ko sa kanya. Nanatili namang nakatutok ang paningin niya sa unahan. Di ba niya ako sisigawan? Iniwan ko na muna sa shop. Tumano ako sa labas ng bintana. Hindi ko na rin naman sila maisusuot pa. Sinadya ko pa ring isukat kanina ang gown, para kahit minsan sa buhay ko, ay maranasan ko ang maisuot yun, at malaman kung ano ang pakiramdam. Okay na yun. Malakas kasi ang pakiramdam ko, na walang kasalang magaganap sa pagitan naming dalawa. Hanggat naririyan sa paligid namin ang ex-girlfriend niya, hinding-hindi matutuloy ang aming kasal. Malakas ang pakiramdam ko na ipipilit ni Lyra ang kagustuhan niya. Pag-aari lang daw niya si Kaiser, kahit alam na niyang buntis ako. Lumabas din ang tunay na kulay niya, at ang kanyang totoong hangarin. Hindi ako naniniwalang may sakit siya. Oo meron, baka sa isip. May problema siya sa isip. Hindi nagtagal ay huminto ang kotse sa gilid ng kalsada. Sa lalim ng iniisip ko, ay hindi ko na malayang nakarating na pala kami dito sa lugar namin. Inihatid na pala niya ako. Kaagad kong inalis ang seatbelt ko. Lyra is sick. Napalingon naman ako sa kanya, nang magsalita na siyang muli. Nakatulala siya sa kawalan. Mababa sa anyo niya na tila pasan niya ang mundo. Leukemia, paano ka nakakasiguro? Tanong ko sa kanya. Ako ang kasama niya, sa tuwing nararanasan niya ang hirap. Ako ang nagdadala sa kanya sa doktor. Napahinga ako ng malalim. Lumingon akong muli sa labas ng bintana. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa kanya kanina. Napalingon akong muli sa kanya. Ininsulto niya ko. Tinawag niya akong hampas lupa, at sinabi niyang pag-aari ka lang niya. Kinukuha ka niya sa akin. You should have understood her. Lyra feels depressed due to her illness. Saglit niya akong sinulyapan. Napanganga naman akong bigla sa sinabi niya. At paano naman ako? Kung depressed siya, huwag niyang idamay ang ibang tao. Hindi ako ang nagbigay ng sakit sa kanya. Napatitig naman siya sa akin. She told me she begged you. Kailangan din kita Kaiser. Hindi ko na napigilan pa ang maging emosyonal sa harapan niya. Hinubad niya ang sunglasses niya, at doon ko nakita ang pangungunot ng noo niya. Tuluyan nang nagsalubong ang aming mga mata. You know the reason why we're getting married, right?
Napahinto naman ako sa sinabi niya. Hindi ito mangyayari kung wala kang ginawang kasalanan sa akin. Nag-umpisa na muling dikdikan ang puso ko sa mga sandaling ito. Oo nga naman. Napatungo-tango ako. Dahil sa krimen na yun, sagot ko sa kanya. Ang gusto mo lang naman ay magbayad ako, diba? Gusto mo lang akong gawing alila. Bakit magpapakasal ka pa sa akin? Pwede naman kitang pagsilbihan kahit hindi tayo kasal. Mangangatulong ako sa iyo. Hindi ko rin naman gustong magpakasal sa iyo. Napansin ko ang paghinto niya, at bigla ang pagtigas ng anyo niya. Hindi mo gustong magpakasal sa akin. Napalunok akong bigla, sa galit na nababasa ko sa anyo niya. Hindi ako nakasagot. Kamantek na akong mapatalon sa gulat, nang bigla na lamang niyang suntukin ang manibela. Tinamaan nito ang busina at lumikha ito ng ingay. Kumabog ng husto ang dibdib ko, at nakaramdam ako ng takot sa kanya. Gumagalaw na ang kanyang panga, pero nakita ko ang pagbuntong hininga niya ng malalim, na tila pinipigilan ang galit niya. Nakakuyom ng mariin ang mga kamao niya sa ibabaw ng manibela, habang nakatitig sa unahan. Ang gusto ko lang naman, ay intindihin mo muna ang sitwasyon, aniya. Muli siyang lumingon sa akin. I need to postpone our wedding by a month. I'm unable to make time for it right now. Napanganga akong bigla sa sinabi niya. Naikuyong ko rin ang mga kamao ko, at nagsimula ng manlabo ang mga mata ko sa luha. Walang ibang tutulong kay Lyra dito sa Pilipinas kundi ako lang. Her family is in Las Vegas. Hindi ko maintindihan. May sakit siya pero iniwan niya yung mga taong dapat ay mag-aalaga sa kanya. Hindi naman siya sumagot. Yumuko siya na tila hindi na rin malaman ang gagawin. Ikaw ang bahala. Wala naman talaga akong magagawa. Sunod sanyeran lang naman ako sa lahat ng gusto mo. Ikaw ang boss ko, at may utang ako sa iyo na dapat kong bayaran. Binuksan ko na ang pinto sa tabi ko at lumabas. Hayaan mo, kapag nakahanap ako ng pera, babayaran kita, para hindi ka na mahirapan pa. Hindi ka maiipit sa aming dalawa. Ibibigay na kita sa kanya. Sage, kaagad ko nang isinara ang pinto at naglakad palayo sa kanya. Ngunit naramdaman ko ang paglabas niya rin, at nagulat na lamang ako nang bigla niyang hilahin ang braso ko, at malakas akong isinandal sa gilid ng kotse niya. Niyakap niya ako ng mahigpit at marahas na hinalikan sa mga labi. Gusto kong manlaban, ngunit wala akong magawa sa lakas niya. Mabuti na lamang din at itaas na bahagi lamang ng likod ko ang tumama sa kotse. Safe naman ang anak ko. Kaagad din niyang pinakawala ng mga labi ko, ngunit hindi ang katawan. Mariing tumitig sa akin ang kanyang mga matang puno ng kaguluhan. Hinahabol din niya ang kanyang paghinga, at tumatama ang init nito sa akin, dahil sa halos pagkakadikit na ng aming mga mukha sa isa't isa. Kaiser, we're going to get married whether you like it or not. And there's nothing you can do about it. Halos manghina ako sa mga sinabi niya. Muli niyang hinagkan ang mga labi ko, pero ngayon ay bigla itong naging masuyo. At may bagay na tila gustong iparamdam sa akin. Nakakapanghina, nakakadala, at parang bibigay na naman ng puso ko anumang oras. Pero kailangan kong matutong maging matigas sa kanya. Dahil kung hindi, ako rin ang mahihirapan. Kaming anak ko ang magiging kawawa sa huli. Malakas ko na siyang itinulak. Nakawala naman akong bigla sa kanya, at mabilis siyang tinalikuran. Sage, hindi ko na siya pinansin pa. Nagmadali ako sa paglalakad. Hindi naman na niya ako hinabol, pero ramdam ko pa rin ang pagtitig niya sa akin mula sa malayo. Kaagad akong bumaba ng bangin, at tumawid ng tulay. Pagpasok ko sa mga kabahayan ay muli akong huminto at sinilip siya sa itaas. Nakita kong nasa labas pa rin siya ng kotse niya at sinusuntok ito. Ilang beses din niyang tinadyakan ang gulong nito. Hindi ko alam kung ano na bang nangyayari ngayon sa kanya. Ni-postpone niya ang kasal namin para sa babaeng yun. Sa ex-girlfriend niya. Kung mas mahalaga para sa kanya si Lyra, bakit ayaw na lang niya akong pakawalin? Bakit pinahihirapan pa niya ang sarili niya sa akin? Sinasaktan lang din niya ako. Dahil lang ba sa 1 milyong piso? Malulugi na ba siya sa 1 milyong piso lang na nawala sa kanya? Napaka-imposible niya. Araw akong nagkulong lamang sa bahay. Pinagkaabalahan ko na lamang tahiin ang mga damit kong sinira ni Kaiser. Pati na rin ang mga underwear ko. Ang mamahal pa man din ng mga ito mga branded, dahil karamihan dito ay binili niya sa mall.
Pwede pa naman ang mga itong gamitin. Nag-isip din ako ng paraan kung paano ako makakawala sa sitwasyong ito. Ilang araw na rin siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Malamang, nandoon na ang lahat ng atensyon niya sa liri niyang may sakit kuno. Paano kung nagkukunyari lang talaga ang babaeng yun, para maawa si Kaiser sa kanya, at balikan siyang muli? Kung pagkukunyari lang yun, huwag sana siyang karmahin. Baka magkatotoo ang hiling niyang magkasakit. Tao po. Miss Sage. Nangunot ang noo ko, nang makarinig ako ng boses ng lalaki sa labas ng bahay namin. Kasalukuyan ako ngayong nakaupo dito sa sahig, sa gilid ng pinto ng kwarto namin, at patuloy sa pananahi. May sapi naman akong makapal na basahan, kaya hindi naman ako nalalamigan. May tao anak, kaagad din namang tinungo ni mama ang pinto, mula sa pagluluto niya sa kusina. Silipin mo lang muna ma, utos ko sa kanya. Sino naman kaya yan? Napatayo na rin ako at ibinaba na muna sa tabi ang tinatahi kong bra. Sinilip din naman ito kaagad ni mama sa mga siwang ng pinto. Miss Sage. Tao po, boses muli ng lalaki sa labas. Yung mga bodyguard ni Kaiser, bulong sa akin ni mama, yung kasama natin noong nakaraan sa hospital. Parang mga grocery yung dala nila. Kaagad ko nang binuksan ang pinto, at totoo nga ang sinabi ni mama. Sina Lucas at Eddie ang bumungad sa amin, at marami silang dala. Ma'am Sage. Anong kailangan nyo? Kaagad kong tanong sa kanila. Pinadala po ni Sir Kaiser. Sa inyo daw po ang mga ito. Isa-isa nila ang mga itong ipinasok dito sa pinto, kahit hindi ko pa sinasabi. May 3 malalaking box, at 2 basket na puno ng iba't ibang klase ng prutas. Natatakpan ito ng makukulay na cellophane. Nako, ang dami. Ano ba ang mga ito? Tanong ni mama, habang sinisilip pa ang takip ng mga box. Mga grocery po ma'am, sagot naman ni Lucas. Nasaan ang amo niyo? Tanong ko sa kanila. Busy pa po si Sir Kaiser ma'am. Sinabi din po niya, na kung kailangan niyo po kami, o kung may pupuntahan po kayo, nandito lang po kami para sa inyo. Napabuntong hininga ako ng malalim. Hindi ako aalis kaya makakaalis na kayo. Sige po ma'am. May 3 sako pa po ng bigas sa kotse ma'am. Ibababa lang po namin. Kaagad na rin silang tumalikod at naglakad papalayo. Aba napakarami naman nito anak. Wala na tayong problema sa pagkain, ani mama, isara na muna natin ang pinto mama. Nandyan na ang mga merits. Nasulyapan ko ang mga kapitbahay namin na papalapit na dito sa barong-barong namin. Ang iba ay nakasilip sa mga bintana at pinto ng mga bahay nila. Bilasan mo, kaagad namang hinila ni mama ang mga box, upang maisara ng maayos ang pinto. Dinala ko naman sa mesa ang 2 basket ng mga prutas. Parang nagutom na naman ako, dahil sa mga strawberry at ubas na naririto. May mga pumpkin din, mansanas, saging at kung ano-ano pa. Maganda ang mga ito para sa anak ko. Anak, may sobra dito. Tingnan mo nga ito, makapal. Napalingon akong bigla kay mama, dahil sa sinabi niya. May hawak siya ngayong isang puting sobra, at nabuksan na rin niya ang isang box. Punong-puno ito ng groceries. Ano yan ma? Tingnan mo, ipinasa niya ito sa akin. Kaagad ko din naman itong binuksan. May maliit na letter akong nakuha sa loob, at isang bangkos ng pera na lilibuhin. Nagtaka akong bigla, naupo ako sa isang silya sa harap ng mesa, at binuksan ang letter. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makilala ko ang handwriting na bumungad sa akin. Kay Kaiser nga ito nanggaling. Just tell me what you need, and I'll send it immediately. Yun lang ang tanging nakalagay at wala nang iba pa. Mas lalo lamang akong nenas. Kaagad ko itong ginusumot at itinapon sa basurahan. Siya ang kailangan ko. Peste siya, pero kailangan ko din ang mga ito. Ayoko nang mangutang ano. Tipid na tipid ko ang natitira pang pera na ibinigay sa akin ng kapatid niya. Sigurado namang, hindi iyon aabot ng 1 buwan bago sumapit ang kasal namin. At baka nga pagkatapos ng 1 buwan na yun, at naririyan pa rin ang pesteng lira na yan, siguradong hindi pa rin matutuloy ang kasal na yan. Huwag na rin siyang umasa pa. Hinding-hindi na ako magpapakasal sa kanya. Ang daming pera niyan anak. Saan daw galing ang mga ito? Tanong ni mama. Kay Kaiser nga po mama, dinampot ko at pinagmasdan ang isang bangkos na lilibuhing pera. Base sa kapal nito,
ay aabot ito ng 100,000 pesos. Bakit pa siya nagpadala nito? E di nadagdagan lang lalo ang utang ko sa kanya. Umabot na tuloy ngayon ng 1,100,000 pesos. Akala niya siguro ay kikiligin na ako dito. Anong tingin niya sa akin? Mukhang pera. Miss Sage. Muli naming narinig ang boses ni Lucas sa labas. Kaagad namang binuksan ni Mama ang pinto. Heto na po ang mga bigas. Pasan-pasan nga nilang dalawa ang 2 sako ng bigas. Ang isa naman ay pinag-usungan nila. Kaagad din nila ang mga itong ipinasok dito sa loob. Napakarami namang bigas niyan, ani Mama sa kanila. Yan po ang sabi ni Sir Kaiser ma'am, sagot ni Eddie. Salamat sa inyo ha. Pakisabi rin kay Kaiser, maraming salamat. Makakarating po ma'am. Aalis na po kami. Nasa labas lang po kami kung may kailangan po kayo, tura ni Lucas. Magbabantay kayo dyan sa taas. May pagtataka namang tanong sa kanila ni Mama. Yes ma'am, sagot ni Eddie. Nako, baka mapagtripan kayo ng mga adik dyan. Marami naman po kami ma'am. Marami, maging ako ay nagulat din sa sinabi niya. Marami, paanong marami? Tanong ko na rin sa kanila. Bantay niyo lang po ma'am, sagot ni Lucas. Bantay? Para saan? Ano kami, preso? Iniisip siguro ng amo niyo na tatakasan ko siya, sagot ko sa kanya. Sumusunod lang po kami sa utos ma'am. Aalis na po kami. Kaagad na rin silang lumabas at umalis. Napalingon sa akin si Mama, anong nangyayari? Wala po, Mama, pakisara na po ulit ng pinto. Kaagad din naman siyang sumunod. Ipinasok ko namang muli ang pera sa loob ng sobra. Ibabalik ko ito sa kanya. Hindi ko ito kailangan, dahil nagmumukhang pera lang ako dito. Baka pati ito ay sambat pa niya sa akin. Lalabas lang po ako Mama. Titingnan ko po yung maraming bantay na sinabi ni na Lucas at Eddie sa labas. Kaagad na rin akong tumayo. Itinago ko muna sa kwarto ang sobra. Para saan ba talaga ang mga yan? Hindi ba't sa 1 linggo na ang kasal nyo? Saka ko na lang po ipapaliwanag. Lumabas na rin ako ng pinto, at binaybay ang daan palabas nitong mga kabahayan. Natano ko pa ang pagtawid nila Lucas at Eddie sa tulay na kahoy. Sumilip ako sa taas kung nasaan ang kalsada, at doon ko nga natano ang 3 mga sasakyan. Nasa 10 katao ang mga lalaking naka-black suit doon. Ang dami nga nila, bakit nagpadala siya ng ganyan car aming bantay para sa amin? Para ba sa kaligtasan namin yan, o iniisip niyang tatakasan ko siya? Napabuntong hininga ako ng malalim. Muli na akong bumalik ng bahay at nag-isip. Kinagabihan, pagkahiga namin ni Mama sa kwarto ay sinabi ko na ang lahat-lahat sa kanya. Ang tungkol sa ginawang panlalob nila Carson sa condo unit ni Kaiser, at kung bakit ako magpapakasal sa kanya. Ang buong akala kasi ni Mama, ay nanligaw talaga sa akin si Kaiser. Sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa ex-girlfriend ni Kaiser, at ang tungkol sa pansamantalang pagkansela ng aming kasal. Kung ganun, huwag mo na lang ituloy ang kasal. Erawan ang galit sa anyo niya. Ngayon ay pinahihiwalay na niya ako. Naglalaro lang naman pala siya. Ginagamit ka lang niya para sa kapusukan niya. Baka nga, pinaasa ka lang niya, pero wala talagang kasal na mangyayari. Sasaktan ka lang niya anak. Sinasaktan na po niya ako Mama, tuluyan ng tumulo ang luha ko sa pisngi. Hindi ko rin naman po inasahan na mamahalin ko siya ng ganito. Hindi ko na po kaya. Kaagad niya akong niyakap ng mahigpit. Sinabi mo sana kaagad sa akin noong una pa lang. Hindi ko naman po alam na darating pa ang ex niya Mama. Okay na sana sa amin ang lahat. Pero bigla na lamang siyang sumulpot. Gusto niyang kunin sa akin si Kaiser, at pinili din ni Kaiser ang babaeng yun kaysa sa akin. Hindi ka niya mahal kung ganoon. Pinaglalaroan ka lang niya. Pinaghihigantihan ka lang niya, dahil sa ginawa ng walang iyang Carson na yun. Ang totoo ay walang kasalan na magaganap. Barya lang sa kanya ang bumili ng gown, ng mga bagay na ito. Mas lalo pa akong napahikbi sa sinabi niya. Hala, ibalik mo na lamang ang lahat ng yan. Hinding-hindi ko matatanggap ang mga yan. Hindi ko masisikmura ang kumain ng mga yan. Paano ang anak namin Mama? Paano ko siya palalakihin ng mag-isa? Nandito naman ako, tutulungan naman kita. Nagpabantay na siya sa labas Mama. Mahihirapan na tayong kumilos ngayon. May iba pa namang daan. Aalis tayo sa lugar na ito. Mama, matutuntun din niya tayo. Sa dami niyang tao at pwedeng utusan.
Napakayaman niya at makapangyarihan mama. Tawagan mo ang kuya mo. Wala na tayong iba pang mahihinga ng tulong, kundi siya na lang. Napahinto naman ako sa sinabi niya. Tama, si kuya, tatawagan ko po siya. Kaagad kong dinampot ang phone ko mula sa aking tabi, at sinubukang tawagan ang numero ni kuya. Bumangon na rin ako, ngunit operator ang sumagot sa akin, at sinabing wala na akong load. Wala na po pala akong load mama. Sarado na rin ang mga tindahan ngayon sa labas. Alas 11 na rin kasi ngayon ng gabi. Sige, mag-isip muna tayo ng paraan. Ayusin na lang muna natin ang mga gamit natin na dadalhin. Sige po, kaagad na rin kaming tumayo, at nagsilid ng mga damit sa bag. Puntahan na lang natin ang tirahan ng kuya mo. Alam mo naman siguro ang patungo doon. Sa kondo yun mama, pero baka hindi tayo papasukin ng guard doon, kung hindi pa natin makakausap si kuya. At saka, paano tayo makakalabas dito? Ang dami nilang bantay sa kalsada. May ibang daan pa naman dito. Kabisadong kabisado ko ang lugar na ito, sa itinanda na namin ng papa mo dito. Talaga po, paano na po itong bahay natin? At paano kung hindi tayo tanggapin ni kuya? Napabuntong hininga naman siya ng malalim. Kung kailangang magmakaawa ay gagawin natin. Kahit ikaw na lang ang tanggapin niya. Kahit hindi na ako, nakaramdam naman ako ng awa para sa kanya. Alam ko kasi ang hinanakit ni kuya sa kanila ni papa. Ngayon na po ba tayo aalis? Oo, para hindi nila tayo mapansin. Mahihirapan tayo kung sa araw. Paano po yung mga ipinadala ni Kaiser sa atin? Kapag hindi nila tayo nakita sa loob ng ilang araw, siguradong papasukin na nila ang bahay na ito. Hayaan mo na ang mga yan. Kukunin din nila yan, o ng mga kapitbahay. Ang importante ay makaalis ka dito at mailayo ka sa Elizalde na yun. Hindi ko hahayaan na paglaruan ka lang niya ng ganito. Porket mahirap lang tayo, ay tatapak-tap-o ka na lamang niya tayo ng ganito. Mama, hindi ko na naman napigil ang umiyak, dahil sa mga sinabi niya. Halika na, umalis na tayo. Opo, isinilid ko rin sa bag ang sobrang naglalaman ng pera. Isinama ko dito ang singsing. Ibabalik ko ang mga ito sa kanya. Binigyan niya ako noon ng singsing, pero hindi naman niya ako tinanong kung pumapayag ba ako na magpakasal sa kanya. Basta na lamang niya ito isinuot sa akin, matapos niya akong halikan sa loob ng pantry sa opisina. Iniwan ko na ang mga damit na ibinigay niya sa akin. Ang mga luma kong damit na lamang ang dinala ko. Wala naman kaming gaanong gamit dito. Nabubulok na rin ang karamihan. Dinala ni mama ang picture frame ni papa. Pinatay ko na ang mga ilaw. Lumabas kaming bahay, at ikinandado ko pa rin ang pinto. Sumunod ka sa akin, bulong ni mama sa akin. Opo. Ibang daan ang sinansan namin. Napakadilim ng buong paligid, kaya medyo nahirapan kami. Ginamit ko na lamang ang flashlight ng phone. Dumaan kami sa maraming kabahayan at may kalayuan ito. May ilang tambay pa kaming nadaanan, pero ang ilan sa kanila ay kilala ni mama. Saan po kayo pupunta, Nanay Cora? Tanong ng isang lalaki. Sa labasan, sagot ni mama, habang patuloy kami sa paglalakad. Malayo-layo na rin kami sa kanila. Malayo po ang dinaanan nyo. Marami kasing nakaharang doon. Huwag nyo nang sagutin, ma, bulong ko sa kanya. Kinakabahan din ako sa ginagawa naming ito. Hindi naman na siya sumagot pa. Hindi nagtagal, ay nakarating kami sa isang tulay. Malayo ito sa tulay na malapit sa bahay namin, pero mula dito, ay natatanaw namin ang kinaroroonan ng mga bantay na ipinadala ni Kaiser. May mga ilaw naman ang mga poste sa gilid ng kalsada doon, kaya nakikita pa rin namin sila kahit may kadiliman. Tumawid kami ni mama sa tulay. Dito tayo, hinila niya ako patungo sa kaliwang bahagi na medyo may kadiliman. May ilang poste ng ilaw dito na walang sindi. Nasa kanang bahagi naman sa di kalayuan ng grupong yun. Umakyat kami sa bangin, hanggang sa makarating na rin kami sa gilid ng kalsada. Marami pa ring mga sasakyan ang dumadaan ngayon dito. Hindi naman siguro nila kami makikilala, kung sakaling malengganan nila kami dito. Sobrang layo nila sa amin. Mama, may taxi. Kaagad kong pinara ang paparating na taxi. Huminto din naman ito kaagad sa harapan namin. Nagmadali kami ni mama sa pagpasok sa loob, bitbit ang mga bag namin. Saan po kayo ma'am? Tanong ng matandang driver. Sinabi ko sa kanya ang lugar. Kaagad na rin naman niyang pinaandar ang taxi niya.
Kuya, pwede po bang pakipatay muna ng ilaw nyo dito sa backseat? Pakiusap ko sa kanya. Dadaanan kasi namin ang grupo ng mga bantay na yon. Sige po, kaagad din naman niya itong pinatay, kaya dumilim na dito sa kinaroroonan namin ni Mama. Hindi nagtagal ay nalampasan na namin ang grupong iyon. Namukan ko pa doon sila Eddie at Lucas. Nagkukwentuhan silang lahat. Sa wakas ay nakalayo din kami sa kanila nang hindi nila napapansin. Lalayo na rin ako sa iyo, Kaiser. Hahayaan na kita sa babaeng totoo mong minamahal. Sapat na sa akin ang anak natin. Aalagaan ko siya, at pakamamahalin kahit mag-isa na lang ako.